salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Maraming salamat po sa special na awit at handog na papuri sa ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayun, mayroon po akong kausap. Kumusta po ang inyo pong pakikinig? Kayo po sana ay lubos na nakikinabang sa ating pong mga ginagawang mga pag-aaral. Ngayon pong gabi ay ang ating pong pangalawang gabi o pangalawang topic ng temang may pag-asa kung Diyos muna. Wala pa? Ayusin lang po namin, ha? Na. So ang ating pong team sa loob po ng 7 gabi, 6 na gabi ay tungkol po sa may pag-asa kung Diyos muna. Kagabi ay tinalakay po natin ang unang paksa na ang pamagat po ay Diyos muna. Ito ho ay napakagandang gawin natin, unahin palagi ang ating Diyos. Ang unahin ng Diyos ay magdudulot sa atin ng maraming mga pakinabang. Una, may liwanag ang buhay kapag inuna ang Diyos. May kahulugan ang ating buhay, magkakaroon po ng kaligtasan. Makakaroon tayo ng pag-ibig na totoo. May kalayaan, may kaayusan, may hinaharap at may pag-asa, may bagong buhay at may buhay na walang hanggan pagka inuna natin ang Diyos. Amen? So kagabi ay atin pong tinuklas na ang unang talata ng Biblia. Sa unang aklat nito ay nagpapakita na ang una sa lahat ay ang Diyos, sapagkat sinabi ng pasimula, ang Diyos ay nilikha ang langit at ang lupa. So in the beginning, God. Yung God po na yon ay si Elohim. Siya ang manlalalang na Diyos at siyang lumalang sa buong mundong ito at sa ating lahat. Sa loob ng 7 araw ay gumawa siya, lumalang siya. Yan ho yung ating napag-aralan kagabi. Liwanag, kalawakan, tuyong lupa at mga pananim, araw, buwan at mga bituin, mga hayop sa himpapawid at sa tubig, ganun din ang mga hayop sa lupa at ang tao, nilalang din niya ang araw ng Sabat.
Ang pagsasabing ang the beginning God ay meron pong dulot o dalang katotohanan na ito po yung saligang katotohanan. Una, may pinagmula ng lahat, may manlalalang na ipinakikilala, at may plano na nagdisenyo sa lahat, mga minamahal. Meron din pong itinuturo sa atin ang pag-aaral natin kagabi na tayo po ay pag-aari ng Diyos, buhat po sa paglalang at sa kanyang ginawang pagliligtas sa krus ng Kalbaryo. 2 beses na tayo po ay naging pag-aari ng Diyos dahil siya ang manlalalang natin at siya rin ang nagligtas sa atin, bumili, tumubos sa atin mula sa ating mga kasalanan. Kaya 2 beses na tayo'y naging pag-aari ng Diyos. Ngayong gabi ay pag-aaralan natin ang paksa na ang pamagat po ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Dakila at mapagmahal naming Diyos na nasa langit, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon upang amin pong hilingin ang gabay ng banal na Espiritu. Ipagkaloob nyo sa amin ang liwanag. Sa pananahan ng Espiritu Santo ay maakay kami sa pagtuklas ng mga katotohanan sa aming pag-aaralan na subject. Marami pong salamat, Panginoon, tinitiyak namin at mayroon po kaming katiyakan sa puso namin na dininig nyo ang aming mga panalangin dahil ito'y hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ikaw ay nilikha, tayo ay nilikha ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Ang wika ng Biblia, Genesis 1:26 and 27. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. So ang dinisenyo ng Diyos sa atin, lalaki at babae, tayong lahat ay ginawa sa ayon sa kanyang larawan at wangis. Verse 27, kaya't nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. So ang wangis ng Diyos sa atin ay physical, hindi lang basta spiritual. Tayo ay nilalang na lalaki at babae. So dala ng babae ang larawan ng Diyos. Dala ng lalaki ang larawan ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kung siya man ay babae, kumare, nilalang ka sa larawan ng Diyos. Sabihin mo nga. Kumpare naman, doon sa mga lalaki naman, pare, nilalang ka sa larawan ng Diyos. So tayong lahat, lalaki at babae, dala natin ang larawan at imahe ng Diyos. Ayon sa Biblia, ano ang ibinahagi ng Diyos sa tao ng kanyang likhain? So nung lalangin ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ay meron po tinatawag na pinasalo niya ang Diyos, yung pinagsaluhang mga kaloob ng Diyos sa tao, no? Shared, mga binahagi ng Diyos sa tao. Una, ibinahaging larawan at wangis. English po, image and likeness. Number 2, ibinahaging matalik na relasyon o pinagsaluhang matalik na relasyon, yung malalim, intimacy na relasyon. Number 3, ibinahagi o pinagsaluhang pamamahala o kapangyarihang mamuno, mga minamahal. Isa-isahin po natin. Number 1, ibinahaging larawan at wangis. Tayo ay nakikisalo sa Diyos sa kanyang larawan at sa kanyang imahe, image and likeness. Pag sinabi ho sa Biblia na nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang larawan ayon sa kanyang wangis, ano ang ibig sabihin nun? Yun ho ay tungkol sa karakter ng Diyos. Dala natin dapat ang karakter ng Diyos. Nung nilalang ng Diyos ang tao, ang kanyang intensyon ay makikisalo ang tao, makikisosyo. Bibigyan niya ng bahagi ang tao na mailagay ang kanyang wangis, karakter, pag-uugali ng Diyos.
Paano inilarawan sa Biblia ang karakter ng Diyos? Ang sabi ho ng 1 Juan 4, 7 at 8, mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang sinumang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. So ang karakter ng Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay mula sa Diyos at ang Diyos ay pag-ibig. Walang pag-ibig na totoo kung walang Diyos. So inilagay sa atin ng Diyos ang likas ng pagmamahal dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. Nang si Moses ay hinihingi niya sa Panginoon na magpakita ang Diyos sa kanya, sinabi ng Panginoong Diyos na manlalalang ng langit at ng lupa, ipapakita ko sa iyo ang aking sarili. Subalit dumaan ang Panginoon sa harap ni Moses at sinabi, ako ang Panginoon, ang mahabagin at matulunging Diyos. Mapagmahal at matapat ako at hindi madaling magalit. So, ang ipinakilala ng Diyos kay Moses ay yung kanyang karakter. Hindi nakita ni Moses ang Diyos ng mukha. Ang ipinakita ng Diyos kay Moses ay yung larawan ng Diyos ng kanyang karakter. Yung image and likeness of God. Yun po yung karakter, yung katangian ng Diyos. Ang sabi pa po dito sa verse 7, ipinapakita ko ang pagmamahal ko sa maraming tao at pinapatawad ko ang mga kasamaan nila, pagsuway at mga kasalanan. Pero pinarurusahan ko ang mga nagkakasala. Ibig sabihin, humuhusga rin siya. Siya rin ay matuwid, humusga. Pati na ang kanilang mga salinlay hanggang sa 3 at 4 na henerasyon. So yun po yung mga katangian ng Diyos na inilagay sa atin. Idinisenyo tayo ayon sa larawan ng Diyos, ayon sa karakter ng Diyos. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. So ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay, siya ay mapagbigay na Diyos. At pag nga nagbigay ang Diyos ay hindi ho siya nagtitira. Sobra-sobra ang kanyang pagbibigay, labis-labis ang kanyang pagbibigay. Kaya tayo po inilalang ng Diyos sa ganung pag-uugali na dapat labis-labis din tayo magbigay dahil tayo nagmamahal. So ngayon, ipinakilala sa atin na ang wangis ng Diyos, yun yung karakter ng Diyos. Yung karakter na yun yung pinasalo sa atin ng Panginoon na we shared, no? Nakibahagi tayo sa imahe, yung karakter ng Diyos na yon, mga minamahal. Ano yung mga karakter ng Diyos na ipinakilala sa atin? Ang Diyos ay maibigin. Ang Diyos ay maawain. Ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos ay matulungin at matapat. Hindi magagalitin ang Diyos. Matuwid sa paghusga at mapagbigay ng sagana. So, ibig sabihin, itong karakter ng Diyos na ito yung inilagay niya sa atin na ito'y sinira ng kasalanan. Yung karakter na pinalitan ng kasalanan. Nasira ng kasalanan nang piliin ng taong sumunod sa kanyang sariling kagustuhan. Kung ilalagay po natin ito, yung prinsipyo ng 1 John 4:8, ito po ang sabi sa 1 John 4:8, ang sino mang hindi maibigin sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay maibigin. Maibigin ka ba? Sabihin mo sa katabi mo, maibigin ka ba? Gantihan mo rin, ikaw ba? So, yun yung prinsipyo. So atin tingnan, papalitan natin. Ang sino mang hindi maawain sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay maawain. Maawain ka ba?
Pag hindi, nasisira ang larawan ng Diyos. Ang sino mang hindi mapagpatawad sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay mapagpatawad. Marunong ka bang magpatawad? Ikaw ba'y nagpupurgive ng kasalanan ng kapwa mo? Ha? So kapag hindi ang tao ay mapagpatawad, nasisira yung imahe ng Diyos sa atin. Dahil ginawa tayo ng Diyos na marunong magpatawad. Kalabitin mo yung nasa harap mo, huy, mapagpatawad ka ba? Gantihan mo rin, ikaw ba? Ganun. So dapat tayo mapagpatawad. And then, ang sino mang hindi matulungin sa kanyang kapwa, ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay matulungin. Sino sa inyo yung matulungin dito? Taas ang kamay. Matulungin lang kayo kapag tumanggap kayo ng tulong. Pag hindi kayo tumanggap ng tulong, ayaw nyo rin tumulong. So tayo dapat ay matulungin. Tahimik na po kayo. Okay. Ang sino mang hindi matapat sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay matapat. Sino sa inyo dito ang may asawa? Taas ang kamay nga, may mga asawa na magkasama pa rin kayo, hindi naghiwalay, ha? Patay na. Namatay sa pagtatapat. Yun. Ganun sa mag-asawa. Ang sino mang asawa na hindi matapat sa kanyang asawa, hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay matapat. Kung kayo ay kaibigan, meron kayong kaibigan, ang sino mang hindi matapat na kaibigan ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay matapat na kaibigan. Ha? Kung kayo ay anak, ang sino mang anak na hindi matapat sa magulang ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat si Kristo ay naging anak din ng tao na matapat sa kanyang mga magulang. Mga minamahal, ang sino mang magagalitin sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay hindi magagalitin. Hindi madaling magalit ang Diyos. Nagagalit siya hindi sa tao, nagagalit siya sa ginagawang kasalanan ng tao. Tayo ay bahagyang kibot lang ng anak natin, nakakurot sa singit. Bahagyang kibot lang ng mga anak nating kakulitan, nakakurot sa tagiliran. Tuwan-tuwa tayo na umiiyak yung anak natin sa kakukurot ninyo. Hindi mainitin ang ulo ng Diyos. Bagamat nagpaparusa siya sa mga taong makasalanan, pinili ng taong maparusahan sila, hindi ang Diyos. Ayaw nga ng Diyos na tayo'y mapahamak, kundi tayo'y patawarin, ayon sa unang Pedro. Ang sabi po mga kapatid, ang sino mang hindi matuwid humatol sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay matuwid humatol. Yan. Sino sa inyo dito ang judgmental? Sabihin mo nga sa katabi mo, judgmental ka ba? Gantian mo rin, gantian mo. Ikaw ba? Huwag kayong husga ng husga. Baka kayo'y magkamali ng paghusga. Ha? So kinakailangan matuwid ang paghusga. Paano magiging matuwid ang paghusga? Dapat marunong kang makinig sa paliwanag ng iyong asawa. Marunong kang makinig sa paliwanag ng kaibigan. Marunong kang makinig sa paliwanag ng iyong anak. Hindi yung babanat ka kagad na nakita doon sa manggahan. Ano ang ginagawa mo sa manggahan? Ano po, namumulot ng mangga. Sigurado ka ba? Galit na kagad. Ano ang ginagawa mo doon sa sabungan? Ano ang ginagawa mo doon sa sugalan? Hintayin mo muna magpaliwanag para matuto kang matuwid humusga. Hindi pa nagpapaliwanag, babanatan mo na kagad ng nagsusugal ka, no?
Nagnanakaw ka ng manggano. Patay na yan. Kinakailangan para matuwid ang paghusga, kinakailangan marunong tayo makinig ng paliwanag ng ating kapwa. Ang sino mang hindi mapagbigay sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay sino sa inyo ngayon ang mapagbigay? Taas nga ang kamay. Nang matataas ang... Sino sa inyo madadamot? Ayan. Marami sa atin gusto tanggap lang ng tanggap. Subo lang ng subo. Nakagano na yung parang unggoy na, nakagano na. Hanggang dito na yung nakabukol, ayaw pang magbigay. So pag kayo'y tumanggap, marunong din dapat kayo magbigay. Sapagkat ang Diyos ay mapagbigay. Nasisira ang imahe ng Diyos. Nasisira yung larawan ng Diyos sa atin kapag tayo ay madamot. Sabihin mo sa katabi mo. Wag ka na ng tanong. Hintayin nyo muna ako. Sabihin nyo. Ako ay ano? Madamot pa rin. Tanggihan na yung pagiging madamot. Sabihin natin mapagbigay. Sabihin nyo, ako ay ano? May madamot pa rin. Yan nyo, huwag kayong mag-alala. Bagamat ang ugali natin ay nasira dahilan sa kasalanan, pag inunan nyo ang Diyos at kinilala nyo si Jesus, babaguhin niya yung pagiging madamot. Gagawin niya tayong mapagbigay ng sagana. Anong larawan ang kinuha ng anak ng Diyos upang iligtas ang sanlibutan mula sa kasalanan? Kinuha ng anak ng Diyos ang larawang nasira na yan upang ibalik ang larawan ng Diyos na nasira. So ang ginawa po ng anak ng Diyos, pinili niyang iwanan ang kalangitan. Ibinigay ang kanyang buong sarili sa atin upang ibalik ang nasirang larawan ng Diyos sa atin. Yung pagiging madamot, gagamutin niya yon. Yung pagiging selfish, yung pagiging hindi tapat sa Diyos, sa tapat sa asawa, lahat po na yon, yung hindi marunong umibig, papalitan nyo ni Kristo na anak ng Diyos. Tingnan natin, ang sabi po ng John 1:1-4, nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. Dahil ang salita ay Diyos. Sino daw yung Diyos? Yung salita. Nakasama ng Diyos ng pasimula. At sa simula pa'y kasama na siya ng Diyos. Verse 3. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Nino yun? Ng salita, sapagkat siya'y Diyos, manlalalang yung salita. Na ang sabi po, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang salita ang pinagmumula ng buhay. Amen? Hindi lang siya basta manlalalang. Dahil siya ay manlalalang, ang lahat ng buhay ay natatamo dahilan sa Kanya. At ang buhay na ito'y ilaw din, tanglaw. Siya ang buhay, ilaw at katotohanan. Liwanag, buhay at katotohanan. Dahil ito ang nagbibigay liwanag sa mga tao. Sino ang tinutukoy ni Apostol Juan na salita na siyang lumikha ng lahat ng bagay? Basahin natin ang verse 14. Ang sabi po sa verse 14, nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. So yung pong Diyos na yon na lumalang ng langit at ng lupa, sa pamamagitan niya ay nagkaroon ng buhay ang lahat. Yun ay nagkatawang tao. Sino yon? John 3:16. John 3:16, Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak
upang ang sino mang sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan niya, maibabalik ang nasirang larawan ng Diyos. Siya ang gagawa ng paraan para remedyohan ang ating baluktot na pag-uugali. Yung baluktot mong buhay, yung palpak mong desisyon, yung paninigarilyo mo, yung pag-inom ng alak na sumisira sa larawan ng Diyos, yung pagiging mainitin ng ulo, tatanggalin lahat yon ng ating Panginoong Hesus, na Diyos na nagkatawang tao, upang tayong lahat ay maibalik sa nasirang larawan ng Diyos sa atin. Gusto nyo ba yon? Gusto nyo po yon? Yeah, yung mga sinungaling, pagsasalitain na ni Jesus ng totoo. Ha? Yung hindi marunong magmahal, tuturuan na ni Jesus na magmahal. Yung purong ngit-ngit ang damdamin, selos, hindi matuwid mag-isip, itutuwid lahat ni Jesus. Sabi po ng Colossus 1:15 tungkol kay Hesukristo, siya, si Jesus Christ, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Ang ibig sabihin po ni Apostol Pablo, si Jesus ang nangingibabaw sa lahat, una sa lahat. Bakit? Sapagkat si Jesus ay Diyos. Ang Diyos lang ang pwedeng tumulong sa atin upang mabago ang ating buhay. Yung wala nating pag-asang direksyon, bibigyan tayo ng direksyon kung Diyos muna. Kinakailangan makilala natin ang Diyos. Pangalawang Korintos 5:21, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan si Jesus Christ, na hindi nakakilala ng kasalanan, upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Inako ni Jesus ang kasalanan mo at kasalanan ko. Yung nasirang larawan ng Diyos ay kinuha ni Jesus para lang maibalik ang nasirang larawan ng Panginoon. Maibalik ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Maibalik ang pagpapatawad ng Diyos sa atin. Mga minamahal, Isaiah 53 verse 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuhay. Nabugbog ang kanyang mga likod. Ang kanyang mga ulo'y nagtamo ng maraming sugat dahil sa tinik. Ang kanyang kamay ay nabutas dahil sa kasalanan natin. Sa mga pagsuway natin, siya'y nasugatan. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinato sa kanyang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga sugat at mga latay, yung ating mga karamdamang taglay ay gagaling. Si Jesus na anak ng Diyos, pinili niyang magkatawang tao upang ibalik tayong lahat na napalayo sa ating Panginoon. Yun ang larawan ng ating Panginoon. Kay Hesukristo na hayag ang tunay na larawan ng Diyos, upang tayo pag tumanggap sa Kanya, maibalik ang larawang iyon, puno ng pag-ibig, pagpapatawad, pagmamalasakit, pagbibigay, lahat ng nakita nating kanginang ugali ng Diyos na nawala dahil sa kasalanan, ay ibabalik niya dahil sa pagtanggap natin kay Jesus na ating Panginoon. Amen? So mga minamahal, magtapos na ho ang isipan ninyo. Hindi po ito ang inyong pinagmulan. Huwag ho kayo maniniwala na galing po kayo doon, tapos hanggang sa natuto kayo mag-computer. Hindi ho yan ang pinagmulan. Hindi yan ang ating imahe. That's not the image. Ngayon, taas kayo ng kamay. Payag po ba kayo? Yan ang inyong lolo't lola, taas ang kamay. Wala hong link yan. Walang ugnayan po yan. Walang pagdudugtong. Wala hong magdudugtong sa inyo mula sa unggoy at sa tao. Wala. Dahil ang tao ay nilalang ng Diyos sa kanyang larawan at wangis. Amen? Ako'y larawan ng Diyos. Tayo'y larawan ng Diyos. So mga binahagi, mga pinagsaluhan ng tao at ng Diyos. Number 1, ibinahaging larawan at wangis, image and likeness. Pinagsaluhang image and likeness. Number 2, ibinahaging matalik na relasyon. Pinagsaluhang
pagiging matalik na relasyon. Ano ibig sabihin niyan? Tingnan nga natin, paano ginawa ng Diyos ang tao? Paano ginawa ng Diyos ang tao? O nilalang ng Diyos ang tao? Genesis 2:7. Basahin natin. Ready, read. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. At hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay, at ang tao'y nabuhay. Nagkaroon ng tao na gumagalaw dahil nilagyan ng Diyos ang isang alabok ng lupa na kanyang ipinorma na lalaki, at ito ay nilagyan niya ng hininga, ito'y nabuhay. Ngayon, tanungin ko po kayo, may mababasa po ba kayo doon sa talata na matalik na ugnayan ng Diyos sa tao? Anong matalik na relasyon, ugnayan ng Diyos sa tao? Ito yun. Nung lalangin ng Diyos ang tao, si Adan, ang sabi ng Biblia, kumuha ang Diyos ng alabok ng lupa. Nung kumuha po siya, ano ang pinangkuha niya? At kumuha ang Diyos. Ganun po ba? Ano pinangkuha niya? Kamay. Palagyan ninyo, nung kumuha ang Diyos ng lupa, doon sa lupa, ng alabok ng lupa, doon, nakatayo, nakaupo? Ha? Nakaganon po ba? Lalapit siya sa lupa. Nakayuko yun. Kinuha niya yung lupa, pinormahan ng itsurang tao, at hiningahan sa kanyang butas ng ilong. Nung hiningahan niya ng butas ng ilong, sa kanyang butas ng ilong, ang sabi niya, ganun po ba? Nakatayo, nakaupo? Nakaganon? Nilapitan niya yung butas ng ilong. At inilapit niya yung kanyang bibig sa butas ng ilong. Nai-imagine niyo po ba? Naiisip niyo po ba kung gaano kalapit ang Diyos sa kanyang nilalang? Hindi malayo ang Diyos sa tao. Idinisenyo ng Diyos, ikaw, ako, tayong lahat na nabubuhay na mga tao na nilalang sa wangis at larawan ng Diyos, idinisenyo tayong malapit na malapit ang relasyon sa Diyos. Ang Diyos ang nagdisenyo. Siya ang bumuo ng intimacy. Yung matalik na relasyon, ang Diyos ang nag-initiate. Siya ang nagsimula. Dahil nung lalangin niya, kinuha niya ang tao, hawak niya mismo. Galing mismo sa kanyang palad. Hawak niya ang kanyang nilalang. Mismong sa personal na hawak ng Diyos, ang tao'y nalalang. Ganong kalapit na relasyon yan. Idinisenyo ang taong maging malapit sa Diyos. Idinisenyo ng Diyos na maging matalik ang ating relasyon sa Kanya. Tingnan ninyo ang paglalarawan ni Jesus nang sabihin niya yung prinsipyo na ginawa ang tao na maging matalik ang relasyon, malapit na malapit ang relasyon sa Kanya. Gamit ang ilustrasyon ng John 15:5 and 6, inilarawan ni Jesus ang kahalagahan ng pagiging malapit na koneksyon ng taong alagad na tumanggap kay Jesus at kay Jesus. Ang sabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas. Huwag kayong mabubulol. Huwag kayong mabubulol. Yung mga bulol, yung S nagiging T. Ha? Huwag mo. Ako ang puno ng ubat. Kayo ang mga tanga. Huwag ganon. Bulol yun no? Kaya ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Nakita niyo yung relasyon? Yung puno at saka yung sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa.
Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo at sila ay titipunin at ihahagi sa apoy at masusunog. Natural. Ang sanga na hiwalay sa kanyang punong dapat kinagdudugtungan ay matutuyo, mamamatay. Ano pang layunin? Bakit siya'y naging sanga? Ala na siyang ilamang layunin. Pagka siya'y namatay, natuyo, ipanggagatong na lang po yun. So ang ibig sabihin po ni Jesus, ang taong hiwalay sa Kanya, mapapahamak. Hello? Kaya kung kayo'y hiwalay kay Jesus, natural na kayo'y mapapahamak. Kaya ipinapaalala sa atin ni Jesus, bumalik tayo sa pagiging matalik ang relasyon sa Kanya upang hindi tayo mapahamak. Hello? Simple lang ang ilustrasyon ni Jesus. Kaya nga mga minamahal, ito po ang nangyayari. Ito ho ay normal na mangyayari sa inyo. Hindi nyo na ho kayo mag-e-effort. Wala na kayong pagsisikapang gawin. Normal itong mangyayari sa inyo kapag ka tayo'y humiwalay sa Diyos. Papasok ang kasalanan. Magkakaroon ng kalungkutan. Magkakaroon ng sakit, karamdaman. Magugulo ang buhay, isip, malilito, magkakaroon ng suffering, at higit sa lahat, magkakaroon ng kamatayan. Sapagkat ang sino mang hiwalay sa Diyos na pinagmumula ng tunay na buhay, automatic mamamatay. Matutuyo, malalanta, at mapapahamak. Ngayon, isip-isipin mo kapatid, kanginang umaga ba, pagising mo, nakakonekta ka ba kay Jesus o malayo ang buhay mo kay Jesus? Natural, magulong isip mo dahil hiwalay ka na kay Jesus. Natural, hindi mo alam kung ano gagawin mo pag may problema dahil hiwalay ka sa magbibigay ng solusyon sa problema. Natural na mambababae ka dahil hiwalay ka sa Diyos ng faithfulness. Wala kang magagawa kung hiwalay ka kay Jesus. Ang sabi ni Jesus, dinisenyo kita na maging malapit sa akin, at kung hiwalay ka, mapapahamak ka. Hello? Magkakasakit. Bakit? Magdodroga, naninigarilyo, iinom ng alak. Lahat ng parusa sa katawan ninyo, hindi ang Diyos ang gumawa niyan. Tayo ang gumawa niyan. Bakit? Pinili nating humiwalay sa Diyos ng buhay at kalusugan. Kaya ito ang dahilan. May pag-asa tayo kung uunahin natin ang Diyos. Babalik tayo sa Kanya tuwi-tuwi na. So, ang ibinahagi ng Diyos sa tao ay number 1, ibinahaging larawan at wangis. Number 2, ibinahaging matalik na relasyon. Idinisenyo ka ng Diyos na maging malapit sa Kanya. Kaya huwag kang lalayo sa Kanya. Dahil doon ka lang mabubuhay sa piling ng Diyos. Siya ang buhay, daan, at katotohanan. Mga kapatid, number 3, ibinahaging pamamahala. Tingnan niya natin, basahin niya natin to, Genesis 1, 26 and 27. Ready? Read. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis at pag-aari. Ulitin natin. At magkaroon sila ng pag-aari. Ay, Pastor, mali-mali ka naman, Pastor. Wala namang bababasang pag-aari dyan. Ang ibinigay ba ng Diyos sa tao? Pag-aari o pamamahala? O, ngayon, hahamunin ko po kayo. Ngayon, pag uwi nyo mamaya, hanap kayo ng Biblia. Mag-internet kayo. Lahat ng pamamaraan gawin ninyo bukas. Bibigyan ko kayo ng 1,000 sa makakatuklas sa talata ng Biblia kahit isa na binigyan kayo ng Diyos ng pag-aari. Ang tao ay binigyan niya ng pag-aari.
Ha? Kasunduan niya, bukas. Baka sakaling nagkamali lang ako, maitama nyo rin ako. Uuwi kayo mamaya, hanap kayo ng Biblia, mag-internet kayo, lahat ng pamamaraan gawin ninyo. Humanap lang kayo ng isang text na nagsasabi, ang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa, itinransfer na niya ang pag-aari sa inyo at sa akin. Pag may nabasa ho kayo bukas, punta kayo dito, Pastor, ako po may sagot na. Itong talatang ito, sinasabi ang tao na ang may-ari, hindi na ang Diyos. Ha? Ano ibig sabihin ng pamamahala? Binigyan ng Diyos ang tao na kanyang ginawa ng nasasakupan. Pamumuno, otoridad, pamamahala. Ang ibig sabihin, ginawa ng Diyos na katiwala, ikaw at ako. Katiwala tayo ng Diyos. Amen? Hindi tayo ang may-ari. Tayo'y katiwala ng tunay na may-ari ng langit at ng lupa. Kaya kumilos tayong katiwala, hindi kumilos na may-ari. Mag-isip kayo na katiwala ng Diyos, hindi mag-isip na kayo ang may-ari. Isipin ninyo isang araw, mananagot kayo sa may-ari. Sisigilin kayo, papaano nyo pinamahalaan ang mga ibinigay niya sa inyong pagkakatiwala. Yung mga ibinigay niya sa inyong lakas, yung mga gift ng inyong asawa, ng inyong anak, ng inyong hanap buhay, mga pagkakataong kumita. Pagsusulit natin yan sa Panginoon na may-ari. Paano nyo ginamit ang inyong panahon? Lahat ng yan ay katiwala tayo ng Diyos. Ibinahagi ng Diyos sa tao ang pamamahala sa lahat ng kanyang pag-aari, hindi ang kanyang pagiging may-ari ng lahat. Ang ibinahagi niya ay pamamahala. Diyos lang ang may-ari dahil siya lang ang tanging creator at savior. Siya lang ang tunay na may-ari sapagkat siya lang ang lumalang at siyang nagligtas. Ngayon, isa pang hamon, kung kayo makagagawa ng isang langgam, sasabihin nyo, magkaroon ng langgam, kayo na rin ang may-ari. Tapos, nung magkasala yung langgam at nagsalbahe, ililigtas nyo siya sa kanyang pagsasalbahe. Mamamatay kayo para sa kanya. Kayo na rin ang may-ari. Dalawa na kayo ng Diyos. Mananatiling ang Diyos ang may-ari sapagkat siya lamang ang manlalalang at siya lamang ang pwedeng magligtas sa atin upang maibalik ang buhay na nawala sa atin na bigay ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Sino sa inyo ang kayang magbigay ng buhay na walang hanggan sa inyong mga kapitbahay na walang ya? Kaya nyo bang bigyan ng buhay ang inyong mga kapitbahay? Si Jesus lang ang pwedeng gumawa nun. Kaya si Jesus lang ang pwedeng magmay-ari. Tayo'y mananatiling katiwala ni Jesus Christ. Amen? Tagapamahala, manager tayo ni Jesus ng kanyang mga pag-aari. So tayo'y mga katiwala. We are stewards of time, stewards of talents, stewards of treasure, stewards of ating katawan. Katiwala tayo ng katawan natin, katiwala tayo ng sanlibutan na ginagalawan natin, panatiling malinis, at katiwala tayo ng katotohanang narinig natin para i-share sa iba. Mga minamahal, tayo rin ay katiwala ng mga kayamanan, maliit man o malaki, na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. So bilang katiwala, ibinigay ng Diyos sa tao ang kalayaan ng pagpili, pero hindi lahat pwede. Ulitin nga natin yan. Kalayaan ng pagpili, pero hindi lahat pwede. Bilang katiwala, susunod ka sa gusto ng may-ari. Hindi lahat ng gusto mo masusunod. Dapat ang masusunod yung may-ari. Hello? Tingnan natin. Sabi po sa katiwala, kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden, yung katiwala niya, upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan, gawin siyang manager.
At iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. So binigyan ng Diyos ang tao ng kalayaan na makakain sa lahat ng kanyang mga pananim sa loob ng halamanan ng Eden. Verse 17, subalit, mula sa punong kahoy ng pagkilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Bakit? Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay tiyak na mamamatay ka. So binigyan ng Diyos ang tao ng kalayaan magdesisyon sa lahat ng kanyang mga pag-aari sa halamanan ng Eden, pero hindi lahat pwede. Dahil sinabi niya, huwag kang kakain nito. Pagka kinain mo yung bunga na yun, mamamatay ka. Mapapahamak ka. Tanong, nilagyan ba ng Diyos ng lason yung bunga na yun? May lason ba siyang inilagay doon? Nilagyan kaya niya ng COVID-19? Pagka kinain, mamamatay? Hindi, mga kapatid. Anong ibig sabihin ng Biblia? Ang ibig sabihin nito, mga minamahal, ay sa pagiging katiwala ng Diyos, bakit may pagbabawal? Hindi lahat pwede. Bakit? Ang sabi ho ng Biblia, huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, tiyak na mapapahamak ka. Gustong panatiliin ng Diyos sa isip ng kanyang katiwala na siya ang may-ari, hindi ang tao ang may-ari. Pag hindi natin pinakialaman ang iniuutos ng may-ari, pinananatili natin sa ating isipan na tayo'y katiwala at ang Diyos ang tunay na may-ari. Pag pinakialaman natin ang pag-aari ng Diyos, nagkikilos tayo ng may-ari, ang Diyos ay sa isang tabi lang, wala siyang magawa. Mga minamahal, ano ang iyong desisyon? Ang tao, pinili niya na makinig sa salita ng pandaraya ni Satanas sa halip na sa salita ng katotohanan ng Diyos. Naniwala ang babae, ang lalaki, naniwala na sila'y magiging tulad ng may-ari. Hindi kayo mamamatay, sabi ng ahas. Sa halip, magiging kagaya kayo ng Diyos. Magiging kayo rin ang may-ari. Piniling bigyan ng kasiyahan ng sarili. Pwede pala ako magmay-ari. Gagalawin ko yan. Pinagkakait ng Diyos yan. Pinili ng taong suwayin ang utos ng Diyos. Huwag kayong kakain, mapapahamak kayo. Piniling unahin ang kausyosohan sa halip na manampalataya sa salita ng Diyos. Ganyan ang ginagawa natin, mga minamahal. Kaya ang naging resulta, Isaiah 59:1 and 2, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, anupat siya'y hindi nakinig. Nung gumawa ang tao ng sarili niyang desisyon, hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ang tao'y nalayo sa piling ng Diyos. Natural na ang taong malayo sa Diyos ay magdudulot ng kapahamakan sa kanyang buhay. Ang taong nahiwalay sa Diyos ay magiging malungkot ang buhay. Ang taong nahiwalay sa Diyos ay magkakaroon ng mga sakit dahil sa mga hindi pinakakain ng may-ari, kinakain niya. Magkakaroon ng kaguluhan ang buhay. Magkakaroon ng kalituhan, magkakaroon ng kasalanan, at eventually, ang tao'y mamamatay. Paghiwalay ka sa may-ari, ikaw ay mamamatay. Mga minamahal, kaya ngayong gabi, nais ko sa inyong ipanawagan. Mabuhay tayo at piliin natin na makabalik ang larawan ni Jesus sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtanggap kay Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Amen? Sa gabing ito, piliin natin
na tayo'y magkaroon ng matalik na relasyon kay Jesus. Sa pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pagtulong sa kapwa, pagbibigay, pagbibahagi ng katotohanan sa mga taong hindi pa alam si Jesus, kilala si Jesus. Mga minamahal, maging matalik tayo kay Jesus. Bumalik ang relasyon kay Jesus. Piliin natin na tayo'y kumilos, na tayo ay katiwala, hindi ang may-ari. Alam niyo ba na ang pagkilos na kayo'y nag-aakalang kayong may-ari ay nakakapahamak? Mayroon po akong nabasang isang storya sa isang newspaper. Ito ay galing sa ibang bansa. Mayroon pong isang babae na bumili ho siya ng bagong sasakyan. Pagbili ho niya ng bagong sasakyan, ay dumiretso ho siya sa isang grocery. Pagdating niya sa grocery, pumasok po siya sa loob ng grocery, mga 30 minutes to 1 hour, ay lumabas na po siya. Pagbalik niya, nakita niya yung kotse ay puno ng mga kabataang nagiinuman. Makalat ang sasakyan, at sila ho ay nagtatawanan. Sa galit po ng babae, kinuha niya yung kanyang bag, meron po dong revolver, barel, at tinutukan niya ang mga kabataan. Bakit kayo nandyan sa kotse ko? Kaya kong gamitin itong baril na ito, papatayin ko kayo, umalis kayo dito sa kotse ko. So yung mga kabataan, lasing, na wala ang pagkalasing, karipas ng takbo at dumiretso po sila sa munisipyo, sa police station. Yung babae naman na naiwan, kinuha niya mabilis ang kanyang susi. Nung isinusuksok niya yung susi, hindi nagkakasya yung susi. Pinindot niya yung remote control, tumunog po yung kasunod na kotse. Mga minamahal, kinabahan po yung babae. Siya ho'y mabilis na pumunta sa kotse niya at siya ho'y sinuksok niya yung susi. Pumasok yung susi. Ang ginawa naman ho ng babae, dumiretso siya sa police station. Nagkita sila ng mga kabataan. Yung mga kabataan nagrireklamo na kinukuha ng babae ang kanilang kotse. Hinold up sila ng babae. Yung babae naman pagdating, nagpapaliwanag siya, sabi, ako'y humihingi ng tawad. Na pagkamalang ko na yun ay aking kotse. Mga minamahal, maraming mga tao kumikilos na parang silang may-ari, na halos makipagpatayan sa hindi naman nila pag-aari. Ngayong gabi, gusto ko kayong tawagan. Kinikilala niyo ba si Jesus na inyong Panginoon at personal na tagapagligtas sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Kanya? Taas po ang inyong kamay. Kayo po'y katiwala ng Diyos. Kinikilala niyo po ba na sa pamamagitan ni Jesus, mababalik ang nasirang larawan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Kanya? Taas po ang kamay. Katiwala po kayo ng Diyos. Tinatanggap niyo po ba na kayo ho ay tagapamahala ng mga pag-aari ng Diyos sa inyong hawak-hawak, mayaman man kayo o mahirap? Ang inyong katawan, ang lahat ng mayroon sa inyo, kayo ay katiwala ng Diyos sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesus na inyong Panginoon at tagapagligtas. Taas po ang kamay. Katiwala po kayo ng Diyos. Mabuhay tayo tapat na katiwala ng Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoon. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila